good evening po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa pamilya po ng Ignacio, kay Brother Jenrick at kay Ate Noel at sa mga kapatid po nila na kasama natin ngayon at saka sila Ate Jaisel and the rest of the gang. Nandito yung mga mga bulilit. Okay? Kaya ang pag-aaral ko, pipilitin kong makaabot ako hanggang sa kanila. Salamat din kay Tatay Alvin, Nanay Edith. So sa ating po pag-aaral ngayon, dito pong ating text na pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa Book of Matthew, chapter 7. Babasahin ko po yung mga talatang 24 hanggang doon po sa talatang 27. So Matthew chapter 7 verses 24 to 27. So babasahin ko na lang po ito sa Tagalog para mas madali nating maintindihan yung ating pag-aaral sa gabing ito. So kung kayo po'y walang mga Bible, ay makinig po na lang kayo at tumango-tango kayo. Ay, by the way, si ate may kasama po natin. Ang pangalan po ninyo, ay? Oh, natingin ko kasi mga nasa kabataan kayo eh. Kaya, hindi ko napansin si ate. Thank you very much po ate. Ito, nadadaan ako. Taga rito si ate, ano? O, nakikita ko yan eh. Hindi niya ako pinapansin ngayon, magkakapansinan na kami kasi nagkakilala na kami dito sa Ate Shirley. Okay po, babasahin ko po itong ating salita ng Panginoon. Sabi po sa verse 24, sabi dito, kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking salitang ito na hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan, bumaha at humihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na yaon, nabagsak at kakilakilabot ang pagkabagsak. Tayo po muna yung sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa oras na ito na kami inyong binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita sa tahanang ito kasama ng mga kapitbahay po nila. Salamat po, dakilang Diyos, at kayong patuloy na manguna at magpala. At kami ay tulungan po ninyo na makaunawa ng iyong mga salita. At linisin niyo rin po ang aming mga puso, marapatin niyo po kami sa pakikinig ng iyong mga salita at kayong patuloy na manguna. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay. So, ang paksa po na tatalakayin ko sa inyo sa gabi ito ay pinamagatan ko po itong nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Nakatayo sa isang matibay na pundasyon or built upon a strong foundation. Okay? So, alam nyo, nung itong bahay na ito ay sinimulan, ang una po nilang ginawa dito ay bubong. Wala po ba magre-react? Oh, tama po kayo. Kung disagree po kasi sinabi ko, tama po yun. Wala pong nagtayo ng bahay na sinimulan sa bubong. Anong una ko nakita nang itinatayo ang bahay na ito? Naguhukay ng para lagyan ng poste. So, ang unang itinatayo ay ang mga poste. Ibig sabihin, ang poste na yan, ang pinakamahalagang bahagi ng bahay na ito. At kung mapapansin po ninyo, ang poste na yan ay nagiging tinatawag po nating pundasyon o kinatatayuan kung saan ito pong tahanang ito ay magiging o nagiging matibay. Okay? Yung pag nakita mo na siyang maganda, later na lang yung ginawa, yung pagpipinta, yung pagbububong. Later na lang yung gagawin. So, kaya ko po yung binanggit sa inyo sapagkat ang buhay po natin ay parang ganyan. Okay? Ngayon, para tayong gusali, para tayong bahay. Mahalaga
alam natin kung saan tayo nakatayo. We know our foundation. So talakayin natin ang salita ng Diyos na binasa natin. Una, mapapansin po ninyo na gusto kong pansinin ninyo na sino po ba nagsasalita diyan, pastor? Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesucristo. Siya po yung nagsasabi ng mga binasa ko sa inyo. At tingnan natin ang kanyang mga sinabi. Sabi niya po sa verse 24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito. So pansinin niyo po yung salitang yan. Yung salitang dumirinig. Di po ba? So tayong lahat, naririnig niyo po ba sinasabi ko sa inyo? Naririnig niyo? Okay? So ibig sabihin, ang sinasabi ni Jesus, yung panahon na yan, kaharap niya yung mga tao, naririnig ang kanyang sinasabi. Okay? Yung mga aral niya, naririnig ng mga tao. So sabi niya, ang lahat ng dumirinig. Okay? So may mga tao, lahat, kasi kaya tayo nakakarinig po, meron tayong tenga. Isa yan sa nilikha ng Diyos, one of our human faculty, o yung paraan ng Diyos para maintindihan natin ano mga bagay na uri ng komunikasyon through voice, maririnig po natin. So, binigyan po tayo ng Diyos na ganyan. Ang salita ng Diyos, ganun din po para marinig natin ang salita ng Diyos, pag binasa, ipinangaral, kailangan natin ng tenga. Naintindihan po ninyo? Ngayon, sabi ng Panginoon, ang sininyo ang mga salitang ito, yung salitang ito po yung salita ng Panginoon. Sa panahon natin, ito na po yung Bible. At ang sabi niya, at ginaganap. Mahalaga po maintindihan niyo yung salitang ginaganap. Okay? Yung dumirinig ng salita ay, sabi ni Jesus, gumaganap. Okay? Kasi alam niyo, dapat maintindihan natin to. Parang minsan sa mga anak, kaya katulad ng anak ko, pag sinabi kong magugas ka na ng pinggan, next day pa niya gagawin. Sabi ko, gawin mo ngayon. Parang, anak, sabi ko ngayon, hindi ko sinabi next day. Diba? Sorry, pastor, natatamaan kami sa sinabi mo. Ano sinasabi ko? Nagsalita ang magulang, narinig naman. Tama ko ba? Narinig. Ginawa ba? Hindi. So, ibig sabihin, may mga tao na naririnig ang isang bagay, mabuting bagay, kung salita ito ng Diyos, pero hindi ibig sabihin, ginaganap niya. Pero sa salita ni Kristo, sabi niya, at ginaganap. So maganda yung nangyari dito. Narinig ang aral ni Kristo, yung salita ni Kristo, at ang sabi ni Jesus, ginaganap. At ang sabi ng Panginoon, ay matutulad ang isang tao sa isang taong matalino. Maganda yung sinabi ng Panginoon. No? Kung ikaw pala yung nakinig, tapos ginawa mo yung pinakinggan mo, ang sabi ng Panginoon, itutulad ka niya sa isang taong matalino, wise. Okay? So, ang sabi niya, itutulad ko siya sa isang taong matalino. Sino sa inyo gustong maging matalino dito? Taas ang kamay. Yan. Ayaw maging bobo, di ba? Gusto niyo maging matalino, di po ba? So, ang isang criteria ng magiging matalino, tandaan niyo to mga bata, makinig kayo para maging matalino kayo, pag may sinasabi ang magulang sa inyo, sundin niyo. Diba? Diba? Hindi lang po sa mga bata, pati po sa matatanda. So, ibig sabihin, ang isang tao, ang isang bata, nagiging matalino kapag may sinabi sa kanya na tama at ipinagagawa, sinunod niya. Sabi ng Panginoon, matutulad ang taong ito sa matalino. At ano ay yung pagiging matalino niya? Ang sabi niya, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Tingnan niyo yung katalinuhan ng taong to. Nagtayo siya ng bahay niya sa ibabaw ng bato. Ano ba yung bato? Ang bato po kasi, ang isa sa tinatawag nating napakamatibay na lugar para itayo mo yung mga bagay. So kung maglalagay ka ng isang lugar na kung saan gagawin mong pundasyon, ang bato ang pinakamatibay. Okay? So sabi ng Panginoon, ikaw ay isang matalino. Tingnan nyo sabi dito,
At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon. Ano ibig sabihin ng salitang ito? Di ba nakikita natin, normal namang nangyayari lalo kung may bagyo noong nakaraang taon na may tag-ulan. Alam nyo, pasalamat lang tayo dito sa Rizal. Hindi tayo katulad nung nangyari sa mga Bisaya, sa Bicol. Talagang grabe ang inabot nila sa Cebu, sa Iloilo. Pero alam nyo yung sinasabi ng salita dito, na bumaha, lumagpak ang ulan, humihip ang hangin, at hinampas ang bahay niya, at hindi ito bumagsak. Ba, maganda, no? Hindi siya bumagsak. Bakit daw hindi bumagsak? Sapagkat nakatayo ito saan? Sa ibabaw ng bato. Ang tanong, Pastor, bakit nakatayo pa rin siya? Bakit? Kasi yung pong mga binanggit ko sa inyong paglagpak ng ulan, baha at hihip, yung po tumutukoy sa mga pagsubok sa buhay. Tandaan nyo po ito. Ang buhay po ay dadaan po kayo sa iba't ibang pagsubok. Magkakaroon po kayo ng iba't ibang suliranin. Mga bata, pakinggan nyo to, yung mga magulang nyo, sa kanilang pagpapalaki sa inyo, hindi kayo madaling palakihin. Diba? Nung kayo ay pinalaki, ang mga magulang, naalala ko, no, yung pagka ikaw ay kasisilang pa lang, ang mga magulang hindi natutulog. Diba? Konting iyak, lapit. Diba? Talagang yung pag-aalaga ng magulang, maraming sakripisyo. Kaya pag ang magulang nyo, pag malaki na kayo at gustong matulog, huwag nyo binubulabog. Diba? Minsan yung mga bata, papahinga yung magulang, makabawi man lang. Madaming puyat ang inabot sa inyo ng mga nanay nyo at ng tatay nyo. Pero nung sinasabi ko sa inyo, life has a lot of problems and testing. Pasalamat kayo sa ngayon, mayroon nag-aalaga, pero yung mga magulang nyo, dumaan yan sa napakaraming pagsubok. Magtanong kayo sa matatanda. Lalo na ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi madali ang buhay, mahirap. So, ibig kong sabihin, darating ang araw na ang buhay ay susubukin, pero sabi ni Jesus, kapag yung buhay mo, inilagay mo sa isang matibay na pundasyon, at isa kang marunong, ang sabi ng Panginoon, hindi gigiba yung bahay mo. Naintindihan nyo? Ngayon, ano ang dahilan? Ang dahilan po, duminig siya at ginawa niya yung pinakinggan niya. Okay? Ngayon, punta tayo sa talatang 25. Kasi may makikita kayo dito, talatang 26, na isang uri ng nakikinig. Pansinin nyo, sabi dito, at ang bawat dumirinig ng salitang ito nakikinig din. Dumirinig siya. Maaring isa, dalawa, at maraming beses niyang napakinggan. Ngayon, at hindi ginaganap. Ito yung difference. Ito yung kaibahan. Nakinig siya, pero hindi niya ginawa. Okay? Anong sabi ng Bible? Kapag nakinig ka, pero hindi mo ginawa, ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, matutulad sa isang taong mangmang. Bigat, Mangmang pala ang isang tao na nakinig, pero hindi niya ginawa. Nakakalungkot, Ang daming mangmang na tao ngayon. Ang daming mga tao nag-aaral, nakakapakinig ng tama sa school, nakakapakinig ng tama sa church, pero pagkatapos nilang makinig, anong ginagawa nila? Hindi nila ito ipinamumuhay. So, anong sabi ng Bible? Hindi pa ako nagsabi, ang taong ito ay isang mangmang. Alam niyo yung mangmang? Walang alam. Mabigat, Tingnan niyo epekto kapag ang isang tao ay mangmang. Sabi po ng Bible dito, ganito, na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Alam nyo,
Kung sino na nakapag-swimming sa sa beach, taas ang kamay. Lahat siguro tayo, di ba? Pag bata ka, imposibleng hindi mo ginawa ang gumawa ng kastilyong buhangin. 'Di ba? Nandun ka sa tabi ng 'di ba? Nandun ka sa tabi nung dalampasigan, kukuha ka ng gagawa ka ng mga kastilyo. At nagiginawa ko po yun ng bata ko. Kahit matanda na ako, ginagawa ko pa hanggang ngayon. Pero, kahit anong ganda ng ginawa mo, pag dumating ang alon, ano mangyayari? Masisira. Bakit? Buhangin. Gawa siya sa buhangin. So, ang buhangin pala, hindi siya magandang pundasyon. Kasi, mahuunay siya, madali siyang masira. So sabi ng Panginoon, ganun daw po ang isang mangmang na tao. Nakinig, pero hindi niya, ginawa ang kanyang pinakinggan. At ito ang nakakatakot. Tingnan nyo ang sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, sa verse 27, lumagpak ang ulan at bumaha, humihip ang hangin, hinampas ang bahay na yaon, bumagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagbagsak. Alam niyo kung ano nangyari? Ang nangyari, sabi ng Panginoon sa kanyang talinhaga, ang kanyang bahay o buhay na ito, nung dumating yung problema, nasira. Nakita niyo maraming mga tao. Alam niyo, may mga tao na sa konting problema, wag naman sanang mangyari, nagpapakamatay. May mga kabataan ngayon, napagalitan lang, hindi na ako mahal ni mama. Hindi na ako mahal ni papa. Alam niyo ba, nung bata kami, naisako ako. Pero kahit kailan, hindi ko question kung mahal ako ng magulang ko. Alam niyo kung ilang beses ako napalo ng sinturon? Madami. Siguro si Ate Jaisel, napalo ka din. Mga magulang ng mga anak, grabe mga. Pero kahit kailan, hindi namin question kung mahal pa ba kami o hindi. Alam niyo, yung mga bata ngayon, konting paluin mo lang, nagtatampo. You don't love me anymore. Kaya alam niyo kung ano mga nangyayari sa mga kabataan ngayon? Mga ito, para sa mga magulang. Pag hindi niyo po, ang tunay na magulang na nagmamahal sa anak, ay yung kaya nang i-correct at disiplinahin. Sabi niyo, alam mo, mahal na mahal ko yung anak ko, kahit kailan hindi pa dumapo ang pamalo dyan. Nako, hindi mo mahal yan. Yan ang sinasabi ko. Kapag hindi pa dumapo sa puwet ang pamalo, hindi kayo mahal ng magulang niyo. Yan ang totoo. Naalala ko nga, naglalagay pa kami ng karton eh. Kasi masakit pumalo yung aming nanay at tatay. Pero alam niyo, pinapasalamatan ko yon. Faith, alam kong bakit pinasalamatan ko? Kasi natuto ako. Tumigil ako sa mga bagay na mali. Kasi, napalo ako. Pero alam niyo, kung siguro, kung hindi ako, kumbaga, nakinig, baka nabasak po ang aking buhay. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, kapag ang buhay ng tao ay walang matatag na pundasyon, ang buhay po ng tao masisira, gigiba. At marami na po tayo nakitang kabataan, matatanda na nasira ang buhay. Ngayon, sa pagtatapos ko, mag-iiwan ako sa inyo ng 3 punto na gusto kong tandaan nyo. Okay? Para ma-establish yung tinatawag nating strong foundation sa buhay nyo. Una, na gusto kong i-share sa inyo dyan, na 3 punto, para maging matatag ang buhay nyo, dapat ang salita ng Diyos ay mayroong malakas na impluwensya sa buhay nyo. Alam niyo po kung bakit po kami nagba-Bible study? Hindi po kami nagba-Bible study para daling kayo sa church namin. O palitan yung religion nyo. Ang ginagawa po namin ay ibinabahagi namin ang salita ng Diyos sa inyo. Dahil naniniwala kami na ang salita ng Diyos ay makatutulong para maging matatag ang buhay po ninyo. Para higit nyong makilala ang ating Panginoong Hesus. Kasi alam nyo, sa Bible, itinuturo ng Bible na si Jesus ay namatay para sa ating mga makasalanan. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya lang,
Ang pinakamalaki nating problema, tayo po'y makasalanan at tayong mga makasalanan, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan at ang dulo po nito ay kapahamakan. Pero alam niyo po, nagtuturo po ang Biblia na meron tayong pag-asa, meron tayong kapatawaran. Kaya po alam niyo, kapag nag-aaral po tayo ng Bible, tinuturo po sa inyo ang mga bagay patungkol sa Panginoon, ang pagkakilala kay Kristo. Pero hindi po namin i-introduce ang church namin sa inyo. Ngayon, kung gusto naman po niyong umattend sa aming church, welcome po kayo. Sabi ko nga kay Ate Jaisel kanina, you are welcome. Baka sa tagal na hindi naka-attend ni Ate Jaisel, nahiya na ako pumunta doon. Baka hindi na ako welcome. Hindi, welcome po kayo until now. At saka si Nanay Cheryl po ba? You are welcome to come. Bakit po? Kasi, kaya naman namin kinaanyahan, yung salita ng Panginoon ay pinag-aaralan po doon. So, ibig sabihin, tingnan nyo ang daigdig po natin ay maraming mga maling impluensya. Sino nagpe-Facebook? Dito, lahat tayo nagpe-Facebook. Lahat ba ng nakikita nyo sa Facebook makakatulong sa inyo? Hindi. Kaya lang, ang problema, parang ano yan pagka nag-scroll ka na, dire-diretso nandyan. Dati nga, wala akong bakit ang mga, sabi nga nila, hindi ko naman ito nakikita sa Facebook, yung mga salitang tanga, bobo, PI. Very common na sa Facebook. Kaya yung maliliit na bata, anong ginagawa nila? Marunong na rin sila. Ba't marunong yan? Facebook. Kaya alam nyo, ang tindi magturo ng Facebook sa mga kabataan. Diba? Kaya, alam nyo, yung magulang may malaking responsibilidad dyan. Pero higit sa lahat, nais ko sanang sabihin sa inyo, ang salita ng Diyos dapat magsimula po tayong makinig sa salita ng Diyos. Anong sabi, Brother Argel, ng salita ng Diyos doon sa Psalms 119, verse 105? Sabi po sa Psalms 119, verses 105. Sabi po dito, sa Tagalog po, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yan ang kailangan po natin. Ang salita ng Diyos ay ilawan, tanglaw sa ating landas. Kaya po, magkakaroon tayo ng matibay na pundasyon kapag ang salita po ng Diyos ay pinakinggan natin at sinusunod natin. Tama po ba? Anong mangyayari? Magiging mangmang ba tayo o magiging tayo? Matalino. Okay? So, yan ang una. Pangalawa, hindi lamang po mayroong malakas na impluensya ang salita ng Diyos sa inyo. Number 2, ang pangunahin or yung passion na gusto mong gawin sa buhay is sumamba sa Diyos. Your highest passion in life is to worship God. Ano ibig sabihin ng pastor? Alam niyo po ba kung bakit po tayo nandito sa daigdig na ito? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Halimbawa, yung cellphone, itong tablet, bakit ito nilikha ng tao? May purpose po yan. Tama po ba? Mayroong isang dahilan kung bakit nilikha. Alam niyo po ba kung bakit din tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo nandito sa daigdig na ito? Ang purpose natin is to worship Him. To give glory sa Kanya. Kaya lang, alam nyo, nakakalimutan ng maraming mga tao ang pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay napakahalaga. Okay? Alam nyo, mayroong talata sa Bible, kausap ni Jesus si Satan. Matthew chapter 4, verse 10. Brother Argel, pakibasa. Pakinggan nyo to, Sa book of Matthew chapter 4 verse 10 po, ang sabi po, nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Okay, tingnan niyo yung sabi ng Panginoon.
Pero alam nyo, bago po sinabi ni Jesus yan, nagsalita po muna si Satanas. Alam niyo po ba kung ano sinabi niya sa verse 9? Ang sinabi niya ganito. Ang sabi po dun sa verse 9, ipinakita ni Satanas sa kanya ang lahat ng yaman ng sanlibutan. Ang lahat ng kasikatan sa sanlibutan. At ang sabi ni Satanas sa kanya, okay, lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. Yun ang hinihingi ni Satanas. Alam niyo ba, sabi ni Jesus, wala kang ibang sasambahin maliban sa Diyos. Alam niyo ba sa panahon natin ngayon, maraming mga tao na sisilaw na ang kanilang pagsamba ay wala na sa Diyos. Nandoon na sa mga inialok ni Satanas. Hindi nila alam yun pala yung paraan. Sasabihin ng tao, naku, wala akong panahong sumamba kasi busy ako sa trabaho. Hindi mo ba alam kung sino nagbigay ng buhay sa'yo? Hindi po ba? Hindi mo ba alam kung, isipin nyo nga kung, naniniwala ba kayo na ang Diyos ang nagbigay ng paghinga? What if kung sinabi ni God na, o dahil hindi ka naman lumalapit sa akin, tatanggalan kita ng hininga. Ay siguro, anong mangyayari sa atin? Matagal na tayong patay. Di po ba? Pero dahil ang Diyos ay mabuti, palagi siyang nagpapaalala sa atin. So dapat lang nating maintindihan na ang layunin kung bakit po tayo nandito ay sambahin po ang Diyos. So, kayo po ba, naiisip niyo po ba ang sambahin siya in a very personal way? Dakilain ang ating Diyos. Kaya po alam nyo, sa amin, naniniwala kami na nag-set ang Diyos ng araw para sambahin siya. Tingnan nyo ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ang sabi ng Bible, 6 na araw ang tao ay magtatrabaho. Tama po ba? Tapos, yung ikapitong araw, ang tao ay mangingilin o yung Sabat. Para yun sa kanya. So, ilan ang sa tao? 6. Ilan ang sa Diyos? Sino lamang? Ang tao, di ba? Napansin niyo yung likha ng Diyos? Kaya, kapag yung araw ng nilikha ng Diyos na para sa Kanya ay kinuha mo pa, di ba nakakahiya na yun sa Panginoon? Di po ba? Kung ibinigay, kung ang Diyos, hindi ko po sinasabi dahil palagi po kami nagpupunta ng simbahan. Pero kaya ko po ito sinasabi sa inyo kasi gusto kong ipakita sa inyo na sa buhay natin, magiging matatag ang pundasyon natin pag naiintindihan natin na may sinasamba tayong Diyos. At yung Diyos na yan po yung sinasabi ng Bible. So, tandaan po ninyo, no? Yung impluwensya ng salita ng Diyos dapat malakas sa atin. Pangalawa, dapat meron tayong passion to worship God. Mahalaga sa atin yun. Kaya po, yung kapag ka ikaw yung linggo, sabi ko nga minsan yung araw ng linggo, gigising ka ng maaga para magsimba, kasi ginagawa mo naman ng 6 na araw, gigising ka ng maaga para magtrabaho, di po ba? That becomes a habit, di po ba? Kung nagagawa yun ng isang tao sa tinatawag nating trabaho, dapat mas lalo niyang gawin yun sa Diyos. Tama po ba? So, panghuli ho, dito tayo magtatapos. Mahalaga din po na hindi lang tayo na-influensyahan ng Word of God, hindi lamang tayo nag-worship sa Kanya passionately. Number 3, naglilingkod din po tayo sa Kanya. Meaning, we learn to prioritize serving the Lord or His Word. Mapaglingkuran po natin siya. Alam po ninyo, mahalaga po na naglilingkod din po tayo sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod po sa Panginoon ay isang bagay na paraan para pagpalain tayo ng Diyos. Kaya alam niyo po, kapag ka po tayo ay natutong maglingkod sa Kanya, okay? May Brother Adjan, pakibasa mo nga ito yung 2 Corinthians 9:10. Corinthians
chapter 9 po, Pastor, ano? Chapter 9, verse 10. Chapter 9, verse 10. Ang sabi po dito, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pina, pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Okay. Tingnan niyo itong paraan ng paglilingkod na sinabi ng Bible. Ano? Merong itinalaga ang Panginoon na nangangaral, pero may mga tao na ang kanilang trabaho ay hindi sila nangangaral, pero nananalangin sila para sa mga ngaral, tumutulong sila para sa mga ngaral. Yun ay isang bahagi ng paglilingkod. At ang sabi po ng Bible dyan, it increases the fruit of your righteousness. Ang ibig sabihin nito, dahil bahagi ka ng paglilingkod, lumalago ang iyong pagiging Kristiyano, ang pagkatao mo. Ibig sabihin, meron kang bahagi o pakialam. Alam po ninyo, siguro po sa mga darating na panahon, kung tayo po'y magkakaroon ng time pa, makakasama po namin kayo, maipapaliwanag ko po ng mas mahaba-haba. Pero gusto ko lang pong iiwan sa inyo ngayon, sa gabing ito, na kung tayo talaga ay nagkakaroon ng malalim na pundasyon ng buhay natin, nakikinig tayo ng kanyang salita at willing tayong gawin ito. Pangalawa, nagnanasa tayong sambahin ang Diyos. Pinakamasarap na gawin sa buhay ay sambahin po ang Panginoon. At gusto natin po siyang paglingkuran. Okay? So, maraming salamat and I hope may natutunan po ba kayo? Ano, gusto niyo po bang maging mangmang? Wag. Kaya po, yung napakinggan niyo po ngayon, pag nilay-nilayan nyo, ano yung pwede kong gawin sa natutunan kong ito. At loobin ng Panginoon, makasama po namin kayo sa susunod na pag-aaral po natin. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong patuloy na pangunguna. Panginoon, aming pinag-aralan, Panginoon, ang kahalagahan na makinig kami, Panginoon, sa inyo. Ang makilala kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Father, I pray na hawakan mo po, Panginoon, ang mga nakinig ng iyong mga salita, ang mga bisita namin ngayong gabi, mga kapatiran namin sa church. Patuloy na ang salita mo ay magturo sa amin, pakinggan namin ito, at sundin namin ito, dakilang Diyos. Hindi ko alam kung paano po kayo nangusap sa puso ng bawat isa sa mga taong ito, but I pray, Lord, na tanim ka ng binhi, Panginoon, ng iyong mga salita sa puso ng bawat isa sa amin sa gabing ito. Salamat po, Ama, purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po, mga kapatid.